Kung di ba naman kayo mga gago, lumabas lang ako at bumili ng gulay sa labas at sobrang init. Pagbalik ko, hindi nyo na ako pinapasok dahil sobrang taas ang temperature ko. Malamang sa malamang dahil sobrang init sa labas. So itong ganito na nga lang, halos hindi nyo na kami makapasukin. Ano tong mga nakakapasok dito na mga lazy, mga renters na ginagawa yung quarantine facility ito? Anong sense ng pag-alcohol namin sa harap ng mga guard bago nyo kami papasukin at pagsawsaw ng disinfectant ng paa namin bago kami makaapak sa loob? Halos halos kami na lumalabas lang para bumili ng pagkain hindi nyo na ayaw na nga kaming palabasin at ayaw nyo na kami papasukin Tapos ito, agad-agad, Diyos ko. June 13, 3:51 PM. Hindi ko alam kung paano ko simulan tong video na to, pero this is something na hindi ko dapat i-share, but this needs to be heard since there is something that needs to be done. Marami nang nangyayari na hindi ko na mabilang. I've been through a lot within this span of quarantine. Duman ako sa traumatic experience. Hello guys, 12 midnight, lockdown na po. Sobrang nakakatakot na guys. Parang ghost. Tingnan nyo, parang wala nang katao-tao. So lahat ng mga sasakyan na yan, nagmamadali na yan sila dahil hindi na totally lockdown na talaga. So kung halimbawa ako Mandaluyong, ang trabaho ko ay nasa Taguig, hindi na ako makakapunta sa trabaho. Ngayon pag naabutan ako ng lockdown sa Taguig, hindi na ako makakauwi ng Mandaluyong. Kagaling ko lang ng trabaho talaga. Patawid ako ng tulay, sobrang mangiyak-ngiyak na ako dahil ang hirap. Parang kailangan mo mamili kung sarili mo ba o at trabaho mo. Sobrang emotional ako ngayon dahil first time ko na magkaganito na parang wala kang kalaban-laban. Na maharang ng mga militar sa gitna ng 12 midnight nung March 17 habang umuwi ako sa trabaho, and that causes me a lot of fear. Hindi ko alam kung tapos bigla kami pinauwi. Wala ako masakyan. Nagmamakaawa na lang ako doon sa may motor. Dahil kailangan kong umuwi kasi baka hindi na ako harangin ako ng pag nakakita ako ng mga naka-military na nakasuot na instead of understanding that they're doing it because they're protecting us, pero hindi ganun ang dating sa akin dahil sa traumatic na experience. From then, natatakot na akong lumabas and I am abiding all the possible guidelines na kinilalabas nila every now and then, na bawal lumabas, magmask. Nagtrabaho ako sa loob ng bahay, sacrificing na tumakbo palabas ng madalian at mamalengke ng mabilisan at bumalik agad sa pinirhan ko para lang sumunod sa dapat sundin. Hey guys, good morning. As an individual, and I strongly believe na sumunod ako sa lahat ng mga pamantayan para lang hindi ma-violate itong dramatic changes ng mga batas para sundin. Bukas na kayo sir Namalingkin na kayo kahapon, di ba? Oo. Ano bang, bukas naman kayo? O-L-M-N. Ito yun ngayon Sige. Bukas naman kayo. Effective pa pala yan? Sige.
Pero seems yung naramdaman ko na takot, pagkabalisa, dagdag pa itong nangyayari sa loob ng building ng tinitirhan ko. Lumabas ako June 11, 2020, 4 p.m. sa pamamahay na ito para tumakbo at bumili ng mabilisang makakain dito dahil nga nakakulong ka. Lumabas ako sa likod ng kondo 4:12 p.m. Pumasok ako pabalik dahil uuwi na ako at dumaan ako sa lobby. I was in front of sa elevator since there was a delay. Nag-antay ako ng 2 minutes. Adjacent to me was the woman na kaya kong ituro na nagtrabaho sa admin na hindi ko alam kung taga PMO ba yun or agency or something similar. Wala akong pakialam pero nakita ko siya at narinig dahil sobrang lakas makipag-usap right adjacent to me at may kausap sa phone. Alam kong lalaki ang kausap niya. Sir ng sir siya. Mention ng sir. And then, she was quoting this statement na, Sir, naka-quarantine na po yan at 3 months yung contract nila dito. And while she was saying that, nakaharap siya sa guard at kumindat na parang pag ganito pa yung itsura, oh. Habang sinasabi niya, sabihin niyo na akong praning pero I was not born yesterday para sabihin hindi kayo nagsisinungaling sa ganung gesture. If you are confident enough that you are not lying and you are not hiding anything, you shouldn't do that gestures. Gaganyan-ganyan kayo sa mukha habang sinasabi yung statement, naka-quarantine na po yan. While staring at the guard na merong subliminal message yung mga ginagawa niya. So naalarma ako dahil alam ko magsinungaling talaga si At. Nag-post ako sa group namin ng mga resident narrating the story. After that, maraming nag-comment at na-confirm ko nga na kinakatakutan ko nga ay totoo. Nagpapasok sila dito ng mga renters na mga OFW at ginawa nga itong building na to, residential building or residential/commercial. Hindi ko alam kung anong klaseng building na to, but I believe this is a residential because if we are going to put it in a percentage, mas marami ang nininirahan dito kaysa sa negosyo. May mga hotels kasi dito at may mga hotel management na nagpaparent sila dito. But if we're going to sum it up, mas marami pa rin ang resident. So that's why I call it residential, not commercial. Pinagbabawal na tumanggap ng bisita. Sobrang unfair. Kahit mga resident dito, hindi na makakapasok pag galing ka ng probinsya. At kailangan pa ng mga documents and all the stuff para ka makapasok sa sarili mong pamamahay. And that's gonna be unfair. Bakit ko nasasabi yan? Dahil na-confirm ko lately lang na ginawa nga itong quarantine facility, itong building na pininirahan namin. Ang worry ko lang dahil natataranta ako na bumalik yung pagkabalisa ko, yung takot, yung pangamba, na parang ayaw ko nang lumabas dahil sa elevator parang hindi ko alam kung sino na yung nakakasabay ko. Kahit sabihin nyo mag-disinfect pa kayo, wala akong pakialam dahil hindi nyo maibsan yung takot ng mga resident dito at isa na ako dun. Para sa kalaman nyo, marami kasi mga hotel management na nag-ooperate dito. Let's say for example, Airbnb, Red Doors, Buen Viaje, at may mga iba pang mga unit owners na nagpaparent na walang brand name. But overall, you are operating under the establishment Urban Deca, the entire building. At hindi kayo dumadaan sa ibang elevator, magkasabay ang residential at mga guests. Which is prior sa COVID, okay lang sa amin dahil kahit kasabay pa namin ay mga drug addict or mga drug lord or mga drug supplier or mga magnanakaw, wala kami pakialam because that's one elevator. Hindi naman kami mahawa sa pagiging magnanakaw pero itong nasa COVID na tayo, nakakahawa. Kailangan na makialam kasi nakakatakot na hindi mo alam kung sino yung kasabay mo sa elevator. Yes, it is confirmed. Yung property management walang kaalam-alam. Well, I don't know if naghugas sila ng kamay na sinasabi nilang wala silang alam doon sa mga hotel management na nag-run at nagtumatanggap ng mga guest. And the worst part is, na-confirm ko sa mga unit owners dito na yung quarantine facility talaga dahil nag-issue ang Bureau of Quarantine ng certificate na pwede palang gawing quarantine facility itong Urban Deca. At itong Buen Viaje na hotel management, sila yung na-approve. Ilang units at ilang floors lang naman ba ang Buen Viaje or yung mga hotels nyo in comparison doon sa residents na nagwo-worry. We understand that the hotel industry is getting down dahil sa economic problem natin and you guys are trying to operate para lang mabuhay yung negosyo nyo. We understand, but not at the expense of the residents' safety. I was very disappointed sa property management dahil bakit nyo inalaw? Imposibleng hindi nyo ito alam dahil nakikita ng mga guard ang pumapasok na mga malalaking maleta na pinapapasok nyo gabi, alas 9, alas 11 and having them entered in our property ng gabi seems
means you are hiding something to the residents, and that's not good because we are paying monthly dues to keep the property management organization properly work in line to their duties, but seems they're not doing it at all. Sobrang emotional ako dahil mag-isa lang ako dito sa Manila at kung pag nagkasakit ako walang mag-aalaga sa akin, and same thing with the feeling of all the residents na nag-stay dito. Kung meron lang akong malalayasan pang iba, lalayas na ako dito sa sobrang takot ko. Unang-una, it's a huge conflict kung bakit nyo nilagyan yung hotel ang isang condominium building. It's a huge conflict. Alam nyo kung bakit? In times like this, hindi mo alam kung residential ba talaga to o commercial because you guys are accepting guests in the middle of the pandemic kasi nga commercial siya. Pero kami mga residential, wala kami magawa. Una, tumanggap kayo ng mga call center agents nung nag-lockdown. Pinabarangay kayo, calling the attention all the hotel management. Your business is not my business. It's not residential's business. Our business is to keep our safety, our health not being compromised by those capitalists like you guys. So disappointing na malaman na under the table yung pagpapasok nyo ng mga OFW at gawing quarantine facility itong condo na to. Before bursting out my emotion, nag-research ako kasi baka magmukha akong tanga-tanga sa video na to without doing my research. Yes, yung hotel management na pinangalanan ng Buen Viaje ay inisyuhan ng Bureau of Quarantine ng certificate para tumanggap ng mga OFW na naka-quarantine dito. Yes, it is. The worst part of this is yung issue date ng certificate was being issued late, but they already accepted numerous OFWs na kayang patunayan ng mga unit owners na nakatira dito. One of the unit owners actually shared a post na minamanmanan nila yung kwarto in front of them dahil hinahatiran na ng pagkain dahil bawal lumabas. So that's basically obvious whoever inside staying on that unit is being quarantined. I'm doing this video not just to discriminate the OFW. Hindi po ganun ang point ko. Ang point namin dito is the risk of the residents. Kasi nga, hindi nyo po ba alam? Hindi ko nga alam kung bakit na-approve to ng Bureau of Quarantine eh. Kasi according to one of the homeowners na nandito, na-alarm sila kasi yung mga OFW na naka-quarantine, lumalabas. Saan lumalabas? Sa hallway. Doon nakipag-usap sa phone. Hindi nakipag-usap sa loob ng unit nila. Second, walang staff na naka-PPE. The mere fact na walang staff na naka-PPE at na-expose din sila sa mga tulad namin na resident, may possibility na ma-expose din kami. Lastly, itong mga OFW na to, kung hindi katigas-tigas ng ulo, palipat-lipat sila ng unit. Minsan bumibisita pa sila doon sa mga kasamahan nila na naka-quarantine din sa ibang unit. Doon pa lang, hindi natin alam na na-expose na pala kami. Diba? Hindi lang mga OFW, may mga seafarer din dito kasi one of the homeowners reported doon sa group namin na mismo may certificate na kasabay niya, seafarer, may certificate siya. The mere fact na June 12, PMO is closed dahil nga Independence Day, holiday. So paano sila nakakapasok dito? I don't know. I really don't know. This is really alarming. Ito kasing building namin, hindi tulad to ng ibang hotel na you can just go and loiter all around the entire vicinity kasi nga lahat, buong building ay quarantine facility. Kami dito, maninirahan na mga unit owners plus kayo na paikot-ikot kayo sa bumibisita kayo sa ibang room ng mga kasamahan nyo na quarantine din. If from point A to point B, hindi nyo alam na kaming mga nataga rito na expose na pala sa inyo. Yun yung kinakatakot namin. Alam natin na yung Bureau of Quarantine, they have guidelines on approving such establishment para tumanggap as quarantine facility. Pero baka hindi alam ng Bureau of Quarantine na ang Urban Deca ay residential. In a percentage perspective, mas marami ang nakatirang unit owners kaysa sa mga hotel. Now, as of June 13, dahil nga sa na-share ko ang post na na-experience ko nung June 11, nag-burst out siya. That's the moment na nagsalita na rin yung mga unit owners what they have observed in the past few days na nakikita nilang mga may lubas-masok na mga nakamaleta dito. Dapat tatahimik na dapat ako. Pero sobra na kayo. Hindi nyo kinonsider yung mga nararamdaman namin dito. Alam nyo kung bakit? Unang-una, pinabarangay na kayo ng mga residents dito. Tumanggap kayo ng mga call center agents na na-lockdown. Isang buong company ang tinanggap nyo, nakipagkontrata kayo sa isang call center company at gawin nyong
tirahan itong mga hotel ninyo. Tumawag ng tulong ang mga residents ng barangay. Anong ginawa? Pinalayas. And itong mga hotel management at itong mga nagmamay-ari ng mga hotel, anong sagot nila? They're doing it out of humanitarian reason. Fuck that humanitarian reason. You can only say humanitarian reason if there's no money involved. Pero kung tumanggap kayo ng pera sa mga call center company para pasukin yung mga call center agent to make this their hotel during this pandemic, fuck that. Maniniwala ako kung ginawa nyo dahil libre yun. Mga palusot na nyo lang yun para makatanggap kayo ng guest. In times like this, we understand na kailangan nyo ng pera kasi nga, everyone is going down. Pero isipin ko ba yung business nyo? Of course not. Isipin ko muna yung sarili ko. Being selfish at this moment is understandable and you should supposedly understand that. Itong mahirap kasi dahil pag kami ang nagva-violate, ang bilis naming mabueltahan dahil mga individual kami. At kayo, since you are guys are corporation or bringing the brand name, the entity itself is not easy to be tracked. Nagpapasahan kayo kung sino ba talaga ang violators. Kami, pag kami nag-violate, kami mismo ang mapapenalize. Pero kayo, dahil entity nyo is a corporation or is a business, ang hirap. Ang hirap bueltahan. Sana ba itong Bureau of Quarantine, sana i-check nyo muna kung ano yung kalagayan ng building bago kayo mag-approve. Kung buong building ba, hotel ba talaga? O may mga nakatirang mga unit owners? Sa kalagayan ko ngayon at sa mga ibang unit owners dito, anong pinagkaiba sa amin sa isang nag-suicide at pumagitna sa EDSA parang pasagasa? Wala, parehas lang. Dahil anytime paglabas namin dyan, hindi namin alam kung sino pala yung nakasama naming positive or na. O sabihin na natin hindi nyo pinalabas yung mga naka-quarantine dyan sa mga unit nyo at hinahatiran nyo ng pagkain. But you cannot blame us na mag-hysterical dahil hindi nyo alam na ramdaman namin yung takot, hindi nyo magamot-gamot at hindi nyo mabayaran. Tandaan nyo yan. At wag naman sana pag may nagka-COVID dito, dahil sa kababayaan nyo, magiging useless yung pag-disinfect ng PMO dito. Magiging useless yung mga effort na ginagawa natin na magstay sa bahay. Hindi ako nagdi-discriminate ng OFW. Kasi pati yung stepfather ko na nagpaaral sa akin, isang OFW at naintindihan ko ang paghahanap buhay sa ibang bansa. Pero may gobyerno. Merong mas magandang mga quarantine facility na hindi magsasacrifice ang mga residents na mga kapitbahay. Sobra na kayo. Paulit-ulit. Hindi na kayo nadala na pinabarangay na kayo na alam sa sarili nyo na may violate kayo. Hindi nyo naman paalisin ang mga call center agent kung hindi nyo inadmit na may mali kayo eh. Within 24 to 48 hours, pinalayas ng mga otoridad ang mga call center agents na pinastay nyo dito. With that being performed, it's obviously na may mali kayo kasi hindi kayo palalayasin kung walang mali. The sad part of the property management organization na binayaran namin ng halos 1,000 buwan-buwan para magtrabaho, what they're doing is keep posting that fucking circular anywhere. Bawal lumabas ng walang mask sa publiko ng Mandaluyong. Sa elevator, sa bulletin board, baka gusto nyong ilagay nyo sa sahig, gawin yung tiles yung mga circular nyo. That's being a waste of effort if you guys are not following. Kami mga residents dito, nagfa-follow kami. Hindi nga kami makatanggap ng bisita dito eh. Kahit yung IT na mag-set up ng work from home, hindi nyo pinapapasok. Kasi there's something that needs to be cleared. You have to submit this, you have to submit that. May mga travel history pa kayo, mga papeles na kailangang ipakita. What about this OFWs na yung travel history at yung passport nila, doon nyo ba chinek? They're not supposed to be in here. Ngayon sasabihin nyo hindi nyo alam. Tapos as of ngayon, yung pinaka-active namin na resident dito, nakipag-coordinate sa PMO, and after some initial investigation according to na isa sa active namin, they try to communicate the PMO, which I can't dahil nga nakaharang yung guard nyo sa office at hindi nyo pinapapasok yung mga magrereklamo dahil nga daw COVID, and whatever complaint, it has to be done virtually. As of time being, nag-communicate na si Migo sa PMO at sa Buen Biyahe na yan. The Buen Biyahe informed the guest will be transferred to other hotel in Cubao. Kung may fina-follow nga kayo, hindi nyo yan ita-transfer. Maninindigan kayo na gawing quarantine facility ang Urban Deca na tinitirhan namin kung alam nyo may ginagawa kayong walang nilabag.
pero meron at naniniwala ako kaya nyo itatransfer niyan. This is gonna be a huge problem kasi nga it's a conflict. Kung ano ba talaga to? Commercial ba o residential? You cannot worship two gods at the same time. Binibenta nyo to as condo pero may hotel. In times like this, magkakalituhan na. Hotel should survive and that's why they're accepting guests. But residents needs to survive as well. So magbabanggaan talaga ang dalawang party. And that's what recently happened. Ang naiipit dito yung property management na hindi ko alam kung kanino kakampi. Sa amin ba na mas malaki kaming mag-generate ng income dahil mas marami kami? Or yung hotel na hindi namin alam kung nagbabayad ba ng resident ng due. Sobrang dami ng loophole. Kaya nga naintindihan ko na si Pinky Amador nagwawarla lang ng kung ano-ano dyan dahil ngayon ko lang siya naintindihan ng todo-todo. Kung ang nakasalalay mo ay buhay na at overreacting na ako, kung overreacting because alam kong may nagsisinungaling. Alam kong may palihim. Hindi kayo magpapasok ng mga may maleta ng gabi. Hindi kayo magde-deny na wala. Dahil alam mo naming meron. At confirm. PMO kayo. Recently, may mga finifill upan kami mga form to maintain the numbers of the residents. Nag-census kayo. At now, biglang dadami yung mga naninirahan dahil tumanggap kayo ng mga OFW. Marami na akong nakikitang residents na nagwawala sa baba. Simula pa lang, nung tumanggap kayo ng mga call center agent,